أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم الإسلام يذم التقليد الأعمى. Unang-una, basahin natin ang ayat galing sa Suratul Ali Imran, verse 118. Surah Ali Imran 118. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong nagsisisampalataya, o kayo mga bariman, o kayo mga naniniwala sa Allah, la tattakhidu bitanatan, huwag ninyong kunin bilang tagapayo, tagapagtanggol, o kaya tagapagtangkilik, o bilang kaibigan. Min dunikum, ang mga taong o kaya yung mga nasa labas ng inyong pananampalataya. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum, o kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong kunin bilang tagapagtanggol, tagapayo, o bilang kaibigan ang mga nasa labas ng inyong relihiyon, ang mga nasa labas ng inyong pananampalataya. Kagaya nina yung mga pagano, Hudyo, mga Kristiyano, o kaya mga munafiqin. Ang munafiqin, yung mga taong mapagkunwari. Akala mo kaibigan, akala mo kagaya mo na nananampalataya sa Diyos, nananampalataya sa relihiyon, o kaya akala mo na tinutulungan ka ng lubos o kaya taos puso, pero mayroon silang underground aktibidado. So sabi ng Allah, huwag ninyong kuning bilang mga tagapagtangkilik, tagapagtanggol, tagapayo sa inyo, ang mga nasa labas ng inyong pananampalataya. Bakit?
la ya'lunakum khabala, sapagkat sila ay hindi titigil, la ya'lunakum khabala, sila ay hindi titigil na gagawin ang kanilang makakaya. Anong gagawin nila? Upang kayo ay pasamain. Upang kayo makabalik sa inyong maling ginagawa. Upang kayo ay pasamain. La ya'lunakum khabala. Sila hindi titigil upang kayo ay babalik sa inyong pinanggalingan, upang kayo ay magiging masamang tao. Waddu ma'anittum kad badatil baghda'u min afwahihim. Itong mga taong akala natin ay sila ay tagapayo natin na taos-pusong tagapayo o kaya totoo ang pinapayo nila sa atin, sila ay nagnanais na bigyan kayo ng kapinsalaan, matinding kapinsalaan. Kad waddu ma'anittum, yani nagsisikap sila na bibigyan tayo ng matinding kapinsalaan. Ma'anittum kad badaratil baghda'u min afwahihim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagkamuhi ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Yung pagkamuhi, yung pagkagalit nila sa relihiyon ng Islam, ay sumilay na sa kanilang ginagawa o kaya lumabas, klarong-klaro na sa kanilang ginagawa, at lumabas yun na sa kanilang mga bibig. Kad badaratil baghdha min afwahihim. Yani sumilay na ang kanilang pagkamuhi sa atin sa kanilang mga bibig. Lumabas na sa kanilang bibig. Yani yuriduna liyutfi'u nurallah. Gusto nilang patayin ang liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Akala natin yun lang ang ipinakita nila, wa alaikumussalam. Ang ipinakita nila sa atin na lumabas sa kanilang mga bibig ang pagkamuhi, ang pagkagalit. Akala natin yun lang. Sabi ng Diyos, wama tukhfi suduruhum akbar. Kung ano man ang inililingid ng kanilang dibdib ay mas matindi pa sa kanilang pinalabas sa kanilang mga bibig. You see? Wama tukhfi suduruhum akbar. Yung inililingid ng kanilang dibdib na hindi pa ipinalabas sa atin ay mas grabe pa o kaya mas matindi pa kaysa ipinalabas ng kanilang mga bibig. Sabi ng Allah, kad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Katiyakan na ipinaliliwanag na namin sa inyo, pinaliwanag na namin sa inyo, malinaw sa mga ayat at saka sa loob ng Quranul Karim, kung kayo ay may pang-uunawa, kung kayo ay nakakaunawa. Kad badaratil, sabi ng Allah, kad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Pinaliwanag na ng Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan pinaliwanag na ng Allah sa atin lahat itong strategy o kaya yung pagkamuhi ng mga taong itinakwil nila ang pananampalataya sa Diyos, at kung minsan nagiging tagapayo pa natin, nagiging tagapagtangkilik pa natin. So itong ayat ay fi sadadi tabiin. Itong mga ayat itong ayat na banggit natin ay nagpapahiwatig o kaya nagpapaliwanag sa atin sa tunay na katangian ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos,
na kung minsan binibigyan pa natin ng halaga, kung minsan ginagawa pa nating tagapayo sa atin at bilang kaibigan. Yung ayat, ang isang ayat matatagpuan natin sa Ali Imran 100 verse 118. Isa yan sa mga ayat na gusto nating ipaliwanag bago tayo papasok sa topic natin. Ang pangalawang ayat ay matatagpuan sa Suratul Baqarah, al-aya 109. Suratul Baqarah 109. Ang sabi ng Diyos, Bismillahirrahmanirrahim, Waddu kathirun min ahlil kitab, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sabi ng Allah, ito ang pangalawang ayat na nagpapatibay sa pangunahing ayat na in-explain natin kanina, kung saan ang katangian ng mga taong akala natin kaibigan, akala natin na nananampalataya sa Diyos, tunay ang kanyang pagpayo sa atin, yun pala hindi. Pinaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong ganon, na huwag nating gawin bilang tagapayo, dahil very clear ngayon, klarong-klaro na ang kanilang pagkamuhi sa atin, sa mga Muslim. So sabi ng Allah, Waddu kathirun min ahlil kitab. Marami sa angkan ng mga kasulatan. Marami sa mga angkan ng ahlil kitab. Yung mga taong Hudyo o kaya mga Kristiyano, no? Bakit? Ano bang gusto nila? Waddu kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min 'indi anfusihim. Nagnanais sila na muli kayong magbalik sa kawalang pananampalataya. Yani, kung bariman na kayo ngayon, naniniwala na kayo ngayon sa relihiyon, ang gusto nila, kung paano ka magbalik sa inyong tunay na pagkatao, yani maging masamang tao ka, yani, itatakwil mo ang relihiyon at susundin mo ang kanilang payo at ang kanilang lifestyle. Okay? Ang nagnanais ang mga ahlil kitab. Ahlil kitab, yung mga Hudyo, mga Kristiyano. Ano ang ninanais nila? Magbalik tayo sa ating walang pananampalataya, yani itatakwil natin ang ating relihiyon. Dahilan sa ano? Hasadan min 'indi anfusihim. Yung hasud, yani inggit sa iyo, no? Kahit lahat ng paraan para ay masira ka at magbalik ka sa yung tunay na pagkatao ay gagawin nila sa iyo. Ipapakita sa atin ang yung akala natin maganda, pero ang niloloob doon ay mayroong lason. Yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min 'indi anfusihim. Sabi ng Diyos, dahil naiinggit sila sa inyo. Naiinggit sila sa inyo. So dahil doon sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-ingat kayo sa mga tao na yan. Huwag ninyo kuning tagapayo. La ya'lunakum khabala. Huwag ninyong kunin tagapayo ang mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Okay. Ang topic natin ngayon is Al-Islam yadhummu taklidul a'ma. Yani, ang Islam na nanggagaling sa Allah subhanahu wa ta'ala, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, ang relihiyon na nanaog galing sa Diyos ay galing sa Allah or sa Diyos ay walang iba kundi ang Islam. Okay. Ano ang sinabi ng Islam? Sabi niya, ang pagsunod sa isang tao o kaya yung pangupya ng lifestyle sa mga bagay na hindi mo pinagtuunan ng pansin o kaya hindi mo
hindi mo na-evaluate na mabuti o hindi mo na naisip ng mataimtiman para makuha mo kung ano talaga ang ikakabuti doon. So, sabi niya, yung yadumut taklidul a'ma, yung magbulag-bulagan ka lang, susunod sa isang bagay na hindi mo pinagtuunan ng pansin, pinagtuunan ng pag-iisip. Iyon ang topic natin ngayon. At yan ay hindi lingid sa atin lahat na final hayat al-muslimin al-yawm, ang kalagayan ng mga Muslim ngayon, no, hindi lang dito sa atin o doon sa atin sa Pilipinas. Kahit sa mga Arabo, no? Kahit sa Saudi Arabia o kahit saan man na lugar ng mga Muslimin. Sabi ng kitab, ito ay katotohanan na nangyari sa atin na ang society, ang hadara, yung society na ating kinamumulat ay society ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. At dahil nandoon sa kanila ang kaunlaran, ang tasawurat wal i'tikadatil yung at-takaddum, yung nandoon sa kanila ang progreso, nandoon sa kanila ang maunlad na kabuhayan. At yung mga bagay na sa paningin natin, sa paningin ng iba, ay yun ang makapagbibigay sa atin ng karangyaan, ng kaunlaran, at kabutihan sa ating sarili. Gaya ng ano ang ini-introduce ngayon ng mga Western countries. Yani, karamihan sa atin, sa mga Muslim din, lahat ng nakikitang bago, yun ang sinusunod at ginagawang lifestyle. Diba? Iyan ay hindi yan lingid sa atin lahat, sa ating kaalaman. Nangyayari iyan. Dahil ang inclination ng lahat, karamihan ngayon ng mga tao ay kung saan nandoon ang kaunlaran, doon din sila pumapatong, doon din sila sumusunod. At yung inclination nila, ang sympathy nila ay nandoon din. Dahil yun ang sa akala natin, yung mga material na bagay, yun ang makapagbigay sa atin ng kaligayahan, ng kaunlaran dito sa mundong ito. Kahit yung tarbiyah, in terms of technology, ang akala natin ang Muslim ay walang pakialam at hindi kaya nilang bumuo ng mga advanced technology. Akala natin yun, Akala natin yun. Kung hindi lang yun, huwag na nating pag-uusapan ng technology dahil kailangan dyan na maraming expert, mga scientists, or marami kang pera. Pero, here comes yung pagtarbiyah. How to discipline our family. Ang karamihan sa atin is dahil sa paningin natin nandoon ang security ng ating mga anak, napapababayaan natin ang mga spiritual na bagay. Napababayaan natin ang spiritual na bagay kung saan kahit sarili natin o kaya mga anak natin ay sige nga, tanungin natin, yung mga hero ng Islam, yung mga gumawa ng kabutihan kung saan naging tumatag ang Islam at naabutan natin. Hindi natin alam. Sila pa nga, kahit tayo ay hindi natin alam. Yung pagtarbiya sa mga anak, wasakapa, pati na rin yung education. Hindi rin binigyan natin hindi rin binibigyan nating kahalagaan ang ating relihiyon, no?
Kung karamihan sa atin ay, kung in terms of education, kahit anong gagawin natin, kahit mangutang pa nga tayo, no? 12 hours tayo magtatrabaho para lang makapag-aral ang ating mga anak. In terms of education, sa pagtarbiya, sa pagtuturo sa mga anak natin, sa mga kabataan, o kahit anong asiya-siya, kahit yung sistema ng pagpapalakad ng gobyerno. Akala natin ang Islam ay walang power, o kaya sabihin natin walang sistema na pwedeng maitatag ang isang matatag na gobyerno. Akala natin yon. So anong gagawin natin? Ang gagawin natin ngayon ay pupunta tayo sa isang hadara, isang society, isang country na kung saan nakikita natin doon ang kaunlaran. Kahit ang mga tao na yon ay sinabi ng Allah, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Huwag ninyong gawing tagapayo, tagatapagtangkilik, tagapagtanggol ang mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Yung nasa labas ng inyong pananampalataya. Dahil ano? Ya'lunakum. Ang gusto nila ay ya'lunakum khabala. Ang gusto nila ay kung paano kayo ibabalik sa inyong kasamaan. At paano kayong lalayo sa teaching ng inyong relihiyon. So, dahil doon, ang kinukuha natin, kahit yung mga akhlak, yung mga katangian ng mga anak natin, kung ano ang nakikita sa mga puti, sa mga puti, yun din ang kinukopya ng mga anak natin. At yun hindi lingid sa ating lahat. Hindi lang yun. Yung principle, qiyam wad din. Akhadna al-qiyam wal-akhlaq, yani akhlaq as-sayyi'a wal-qiyam wad din, min ayna akhadna? Akhadnahum min hadara al-ghairul islami. Kinukuha natin itong mga principle, yung mga akhlaq na, yung mga katangian na masasama. Kung minsan, tayo pa nga ang magtutulak sa ating mga anak para sumabay doon sa uso, sa society. Yan. So, hindi lang mga anak natin, kahit nga tayo matatanda na, no? Hindi pala tayo matanda. Walang tumatanda sa atin. Old, hindi. Yung sinabi kayo sa inyo kahapon, old, hindi yung old matanda. Yung mga old student, yung mga old. Baka wala naman dito yung sino ba yung tumawag sa akin na lola daw? Sino yung tumawag? Ayun, Kahit yung matatanda na, ini-expect nila at na-appreciate nila ang nakikita ng kanilang mata with biduni idrakin. Kahit hindi nila naintindihan, sabihin na ito ang maganda, ito ang kukunin namin. Ito ang kukopyahin namin. Yani yung lifestyle na yun ang susundin ng karamihan sa atin. So, yan ang kagustuhan ng ayat na sinabi natin kanina. Sa totoo, in-explain ng ayat na yun ang kalagayan ng mga Muslimin around the world na kung saan lumalayo sila sa tarbiya, sa teachings ng Islam natin. At yung discipline, yung mga bagay na kung saan ay para maitatag ang ating kabuhayan na mabuti, in line with the teachings of the Quran, ay napapabayaan na natin. So, dahil doon, itong Islam natin, al-Islam yadhummu at taklidul a'ma. Yani, ano ba itong taklid? Ang taklid, sabi niya, huwa an yatba al-insan gairahu fi qawlin aw fi'lin wa i'tikadin wa sulukin min gairi
dalil, wala nadar, wala ta'ammul, wa duna idrakin. Sabi ng definition dito, sabi niya, ano ang taklid? Taklid, ibig sabihin ng taklid, ay ang isang tao, susunod din sa isang tao, susunod siya sa isang tao, min kaulin, sa pananalita. Sa pananalita, Sa pananalita, wa fi'lin, at yung galaw. Kaul, wa fi'il, wa i'tikad, pati na ang pamamaraan ng ating buhay at yung paniniwala natin. We can appreciate the teachings of the West, pero when it comes to Islam, wala. Hindi natin na-appreciate. At yan ang nangyari sa mga hadara ng Muslimin ngayon. So, susunod ka sa isang tao, kaul, pananalita, fi'il, yung galaw natin, yani lifestyle, aw i'tikad, o kaya paniniwala, aw sulukin, o kaya yung pamamaraan natin, yung kung ano man ang lifestyle na nakikita natin, progressive, sa isang puti, So, yun din ang anuhin natin sa ating sarili. Sabi niya, paano kaya ako magiging gaya niya? Paano ako maging gaya niya na progressive ang kanyang life? So, itong tamad o kaya itong tao na walang paniniwala sa sarili, no? Kasi ang taklid ay isa sa mga negative attributes ng isang tao kung saan pati ang iyong sarili, ang kanyang sarili ay nawawalang walang trust sa kanyang sarili. Yun ang ibig sabihin ng taklid. Wala ta'ammul, waduna idrakin wa wa'in. Sa susunod ka lang na basta nakita mo na lang mabuti sa iyong paningin ng mata, Yun ang susundin mo. Yun ang taklid. Okay. Ano naman ang taklidul a'ma? Ang taklidul a'ma, kagaya ng sinabi natin, lahat ng iyong galaw, lahat ng iyong kabuhayan, lahat ng iyong kahit paniniwala, gaya ng sinabi natin, ay susunod tayo sa isang sabihin natin, isang progressive, maunlad na country o kaya lugar o maunlad na tao para yung nataman na, yung hope natin na mapunta sa atin ang kanyang sa akala natin, ang kanyang biyaya. Yani we are hoping na kung saan progressive siya, maging ganun din tayo, no? So, anong gagawin mo? Susunod ka na lang sa kanya. Sabi niya, I have to enroll my child o kaya my daughter o kaya my son, para mga matitinding university, para magiging governor o kaya magiging mayor o kaya magiging anuman, no? So, nakalimutan na niya ang Islam. Nakalimutan na niya ang Islam. So, yun ang taklidul a'ma, na kung saan ang taklidul a'ma, yung bulag ka sa paningin, no? Bulag, ang mata mo hindi bulag, pero yung paniniwala ay nabulag dahil nakita mo maunlad ang kanyang kabuhayan. So, ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sinabi ng Diyos, o kayo mga nanampalataya, o kayo may paniniwala at yumapak na sa Islam, o kayo mga may paniwala sa Diyos, at may paniniwala sa Quran, sa Rasulullah, kumpleto ang Islam. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Ang Islam ay kumpleto at maparratna fil kitabi min syai'in. Wala kaming nakaligtaan sa loob ng Quran. Nandoon lahat ang inyong ikakabuti, ikakaunlad ng inyong
ng inyong buhay, material man o kaya spiritual. Nandoon sa Quran. Yani, kung sumunod ka sa yapak ng Quran, kung sumunod ka pagpaliwanag ng Quran, kung sumunod tayo sa Quranul Karim, sa teachings ng Quranul Karim, hindi ibig sabihin na magiging backward tayo. No. Tingnan mo ngayon ang what is happening now sa Iran. Sa totoo lang na ang Iran ay member ng atomic energy ba yun? Member siya ng United Nations United Nations yung tungkol sa nuclear pero hindi papayagan ng mga western countries na maka-acquire ang Muslim ng isang technology kung saan magiging matatag ang kanilang pamumuhay. Ang gusto ng mga puti na magiging dependent tayo all the times. Lahat ng ating buhay dapat bibilhin na sa atin. Hindi tayo talagang lulubayan para umunlad. Kaya nga sinabi ng Diyos kanina, yung susunod ka na walang evaluation, walang pag-iisip. Biduni idrakin wa aklin. Akala mo mabuti yun. Sabi ng Diyos, wag. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum, o kayo mga nagsisisampalataya, huwag ninyong kunin bilang tagapayo, tagapagtanggol, tagapagtangkilik, bilang kaibigan ang mga taong walang pananampalataya sa labas ng iyon relihiyon. Dahil anong gusto nila? Ibabalik kayo sa inyong kasamaan. At ayaw nila na uunlad ka. Ayaw nila na uunlad ka. So, ang Islamic Republic of Iran, akala natin, they were going to produce a nuclear bomb. No. Ano yun? For economic, lang yun. Kasi kung magiging independent sila sa kung ma-acquire nila itong nuclear in terms of economic lang yun. Para yung mga technology ngayon sa dunya, in terms of mga electronics, pwede silang bumuo ng kanilang sarili. Tingnan mo ang mga Arab. Ang mga Arab. Sa simula pa sa time ng Rasulullah, up to this moment, ay hindi sila nakabuo ng independent Ay palaging dependent sila sa ibang tao. Dependent sila sa ibang tao. Dahil na wala silang paniniwala sa kanilang sarili. At dahil lumayo sila sa Quranul Karim, at lumayo din sila sa teachings ng Ahlul Bayt. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag ninyong sundin ang mga yapak ng mga taong yun dahil hindi sila tagapayo ninyo. Hindi sila mga tunay na kaibigan. Ang gusto lang nila, kadbadatil bagda min afwahim, lumabas na nga ang kapagkamuhi nila sa atin. Lumabas na sa kanilang bibig. Pero mayroon pang silang tinatago. Mas matindi pa. Wa ma tukhfi sudurum akbar. Yung inililingid ng kanilang mga puso, ng kanilang dibdib, ay mas matindi pa. Ang gusto lang nila ay para hindi tayo umudlad at hindi tayo makasunod sa yapak ng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yun ang taklid al-a'ma. So, ano ang bilang Muslim may paniniwala sa Diyos? Ano ba talaga ang dapat gawin natin? Unang-una, merong sinasabi na at-taklidu syar'iyya, at-taklidu syar'i, na at-taklidu fi syar'i, yani, sabi natin kanina, negative attributes, masama ang sumunod sa ibang tao, na walang hindi mo binigyan ng masuring pag-iisip. Sinabi natin kanina, yun kung hindi, walang connection sa Islam. Pero kung at-taklidu fi syar'i, kung susunod ka sa yapak ng isang tao, na
tagadala ng Islam, yun ay ikakabuti pa ng ating sarili, kagaya ng sabi niya, at-taklidu fi syar'i huwa ayat bal insan fi hukmi syar'i. Yani dahil hindi natin kaya na to promote o kaya to exalt, to explain the reality of the Quran, to get the reality and essence of the Quran. Hindi natin kaya yon, magpalabas ng hukom. Anong gagawin natin ay susunod tayo sa isang mujtahid o kaya isang taong maka-Diyos, no? Maka-Diyos nandoon sa kanyang kaalaman. So, iyon sabi ng kitab, merong guideline ang Quran diyan. Pwede ba tayo sumunod sa yapak gaya ng taklid, no? Taklid, susunod ka sa yapak ng iba, no? Pero sa Islam, sa Syar'i, sa teaching ng Islam, pwede ba 'yun? Kung ang susundin mo ang lifestyle na mailalayo ka sa Islam, sa kabutihan, hindi yung pwede. Pero anong sinabi ng Allah? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Matatagpuan yan sa Suratul Nahl. Suratul Nahl, ayat 43. Suratul Nahl, ayat 43. Yani, sabi ng Allah, fas'alu ahla dhikri. Magtanong-tanong kayo sa mga taong nakakaalam ng Islam, nakakaalam ng hukm syar'i, nakakaalam ng hukom ng Islam. In kuntum la ta'lamun, kung hindi ninyo alam ang kaliwanagan ng Islam. Hindi yung gaya ng sinabi natin kanina na sumusunod tayo sa isang kalagayan o kaya pananalita o kaya lifestyle na kung saan mailalayo ka sa Islam. Hindi yun. At taklidu fi syar'i, yung susunod ka sa mga taong relihiyoso. Sino ba talagang pwedeng sundin natin sa ating tanang buhay? Sa ating buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos sa Suratul Nahl 43, fas'alu ahla dhikri, magtanong kayo, sumunod kayo sa mga taong may kaalaman sa Quran, sa Islam, kung hindi ninyo alam ang Islam. So, anong ibig sabihin doon? Ar-ruju fil ahkam syar'iyya ila al-mujtahid al-jami' lisyara'id. Yani, pumunta ka sa isang taong doktor o kaya yung marunong talaga sa Islam, yung doktor sa Islam, at doon ka magtanong kung ano ang gusto mong alamin para maituwid ang ating kabuhayan, para maituwid ang ating pamumuhay dito sa lupa, no? So, sino ang mga tao na yon? Sino ang mga tao na yon? Ang taong dapat sundan natin o kaya sundan natin ang kanyang yapak o kaya dapat pagtanungan natin ng hukm syar'i. Sino sila? May mga kondisyon na dapat natin alamin at huwag nating kaligtaan, no? Hindi talaga pwede tayo sa lifestyle man, sa spiritual matters o kaya sa material. Ang material may connection sa dunya, dito sa mundo. Spiritual connection sa religion. Pero iisa lang yan, at matatagpuan natin ang guideline yan sa loob ng Quran. Pero dapat arruju ila al-mujtahidin o kaya pumunta tayo sa nakakaalam ng hukuman ng Islam. Ano ang mga syarat ng mga tao na yun? O kaya ano ang condition o ano ang katangian ng mga tao dapat sundin natin ang kanilang mga yapak? Unang-una, kung ang pag-uusapan natin ay halimbawa in terms of spiritual, unang-una, dapat ang sundin natin, ang gawin natin bilang model,
ng ating buhay ay dapat ad-dukura. Yani, dapat lalaki, no? Dapat lalaki yon. Ang gagawin natin, pagtanungan o kaya sample ng ating buhay, yani kukuha tayo sa kanya kung ano man ang gusto nating malaman tungkol sa Islam, sa pagdarasal man, sa pag-ayuno, sa zakat, sa paghaji, Iunang-una dapat lalaki. Bakit ang babae wala ba? Meron din, pwede. Kung dumating ka sa kalagayan na kaya mong interpretin ang Quran, kaya mong bigyan ng kahulugan ang Quran. Pangalawa, dapat albulug, dapat hindi matanda, yung dumating na siya, yung albulug ar-rashid, yani dapat dumating na siya sa age ng puberty, balig. Hindi yung bata, hindi yung bata. Ang pangatlo, dapat al-aqlu, dapat meron siyang isipan. Yung susundin mo naman ang walang isipan. Yani, siya nga mismo hindi niya alam ang gagawin niya at sumusunod siya sa mga puti. Ang pangapat, taharatul maulid. Dapat ang sundin natin ang kanyang yapak o kaya kung saan doon tayo sa kanya kukuha ng lahat ng guidelines ay dapat legitimate by birth. Yani, meron siyang meron siyang ama, meron siyang tatay, at meron siyang pamilya, tatay, nanay. Of course, may nanay. Pero yung tatay, no? Hindi niya alam kung sino bang tatay niya. Sino bang tatay ko? Nahulog siguro galing sa langit. Meron nga ganyan. Yung illegitimate by birth, hindi yung pwede. Hindi yung pwede magiging leader o kaya magiging model natin sa ating sarili. Ang panglima is, taharatul maulid, dapat legitimate ang kanyang pagkatao. Ang pang-anim is, dapat al-hayatu al-ahwat, dapat buhay siya. Paano naman gagawin mo? Paano ka magtatanong sa taong patay? Pupunta tayo sa kanyang cemetery at magtanong doon. Dapat ang pang-anim ay buhay na buhay ang pagtatanungan mo na yon at susundin mo ang kanyang guidelines. Ang pang-pito ay al-idala, dapat makatarungan. Ano bang ibig sabihin ng makatarungan? Justice. Dapat just yan, makatarungan. Anong ibig sabihin ng makatarungan? Al-idala. Ang ibig sabihin ng makatarungan, lahat ng wajib sa Islam ginagawa niya at ang lahat ng haram, ay nilalayuan niya. Ang 5 times ay ginagawa niya, hindi niya binabaliwala, Gaya natin, kung minsan late pa tayo magsambahayan. Saka na lang kung makawi tayo sa bahay, mga 10 o'clock na, O kaya mga 5 minutes na lang ang natira para sa ating gabi. O kaya mga 10 minutes lang bago lulubog ang araw. Dahil nandoon tayo sa nakipag-chismis sa ibang bahay. Wala kang dalang wala kang hijab, o kaya wala ka. So yun. Hindi ganun. Dapat ang susundin mo yung makatarungan na tao. Makatarungan niya lahat ng katuruan ng Islam ay ginagawa niya, lahat ng wajib, yung 5 times, At nilalayuan niya ang mga masasama sa Islam, yung mga haram. Ang pangwalo, dapat mujtahid siya. Dapat marunong talaga siya sa Islam. Kung baga sa panahon natin ngayon ay kagaya ng mga ayatullah al-uzma. Yan yung mga grand ayatullah, yan. Kung sa terminology ng Ahlus Sunnah, mga mufti daw, Mga mufti. Sa atin naman grand ayatullah, okay? Ang pangsiyam ay dapat ayakuna Shi'iyan 12. Ito ang matindi. Dapat tunay na Shia siya. Yan ang tunay na Shia, lahat ng katuruan ay ginagawa. Nag-ayuno, nagdudua,
lumalayo sa kung ano yung mga makruhat. Dapat siya, no? Ang sampu ay al-a'lamiyatu ala al-a'wad. Halimbawa, kung may marunong mga tao na 10, tingnan mo sa kanila kung sino talaga ang pinakamarunong. A'lamiyah, yung pinakamarunong. Yun ang dapat anuhin natin. Ang pagtusan natin ng isipan o kaya yun talaga ang gawin nating sample sa ating buhay, hindi yung mga sasama ka sa isang tao biduni idrak, biduni aklin, wa biduni pikrin, biduni tadabburin. Hindi mo talaga iniisip, basta sumama ka na lang at kung ano man ang ginagawa din natin. So, ang last ay ito ang matindi din, no? Dapat yung magiging leader ng Muslim na kung saan doon tayo sa kanya papanig. Sabi niya, nadaran ila hassasiyati wa ahamiyati mansabil marji'iyya. Fil ifta wal ahwat ay yakuna ladayhi qudra ala tasallut ala nafsi taghiyah. Dahil kailangan natin, dahil ang dunya natin ngayon ay nangangailangan ng basira, yung malakas ang kanyang paningin, malakas ang kanyang kaalaman, minamanmanan niya ang history, minamanmanan niya ang takbo ng society, ang takbo ng dunya ngayon, minamanmanan niya at marunong siya sa politics. Marunong siya sa politics at ladayhi qudratun ala tasallut ala nafsi taghi. Wala siyang napso. Wala siyang yung desire, wala siyang desire na maglalagay sa kanya na mawawala sa kanya ang pagka-religyoso o kaya mawawala sa kanya ang title na yun bilang isang model sa Islam. At an la yakuna harisan ala dunya. Wala siyang aim na magiging milyonaryo. Magiging milyonaryo sa tao man o kung sa tao, yes, maraming magmamahal sa iyo, walang problema. Kung gagawin marami kang pera at ipamahagi mo yun sa mga pulubi o kaya igagastos mo sa Islam, yun, pwede yun. Pero kung maging makasarili, hindi yun pwede sa mga taong gustong maging symbol o kaya magiging tagasunod sa yapak ng Rasul at magiging mustahid din ng ibang tao. So ano ang ilads? Ano ang pwede nating ano ang solution sa mga nangyayari sa ating ngayon, sa ating society, no? Ano ang solution natin? Isa sa mga naisip natin na solution, kung saan ang taklidul a'ma ay hindi talaga pwede, yung susunod ka sa mga taong hindi mo kilala at walang pag-iisip. Ang taklidul a'ma, ano ang gagawin natin ngayon ay, sabi niya, ibda wa wasailul asriya tatanasab alati hadhil hajma. Ang gagawin natin ngayon, kung pwede, magsisimula tayo. Magsisimula ang isang bansa, dahil karamihan sa mga bata sumasama sa yapak ng mga puti na walang paniniwala sa Diyos. Dahil sa Islam, wala silang nakakita na magiging makakaano sa kanilang buhay. Makakaangat sa kanilang buhay at wala silang makikita na recreation para sa kanilang recreation, no? So anong gagawin nila? Susunod sila sa mga western countries. Doon sila, papanig para at least sabi nila, makikita nila nandoon, kumpleto kasi. Ang Muslim walang hadara o kaya walang society. Hindi tayo civilized. Sabi nga nila, hindi tayo civilized. Ang mga Muslim ay hindi civilized Muslim. So, ano ang solution natin? Magsisimula tayo kung saan, kasi sinabi natin, kahit yung katuruan na ginagawa natin, ina-apply natin, hindi katuruan ng Islam. So, anong gagawin natin? Kailangan natin magkakaroon ng mag-organize ng
madaris ng Islam o kaya yung mga Husayniya o kaya isang lugar kung saan magsisimula doon ang katuruan ng Islam. At saka, ngayon, papasok ang role ng mga pamilya. Yani, Dawrul Usta, yadkhul. Dawrul Usta, yung role ng family para magbigay ng katuruan sa mga anak ay papasok talaga. At hindi yun maililingid sa atin dahil wala tayong kaalaman sa Islam kung minsan kahit sarili natin ay napababayaan natin. So, ang solusyon natin, yung mga ustads magsisimula mag-iisip ngayon kung ano ang maipatong nila o kaya kung ano ang magiging gabay nila sa communication man, sa pagtuturo man, at pwede nating ipapatong sa mga technology na kung saan nanggagaling sa mga Western countries. Kaya nga ngayon sinabi natin, ang Iran ay nagsisimula na rin magbuo ng kanilang technology. Na kung saan nagiging pride ngayon ang Iran. Kasi nakabuo na sila ng kanilang sariling technology at nakabuo na sila ng itong pinag-uusapan ngayon na kinakatakutan pa ng lahat baka magsisimula ang third World War dahil sa ayaw ng bansang puti na magiging successful sila or maunlad sila sa technology para makontrol nila ang lahat. Hindi lang sa iktisadi, sa economic, hindi lang sa madiya, sa material, kundi sa lahat ng spiritual. Dahil ang sinabi natin kanila, gusto nila maibalik tayo sa kasamaan at nakaluhod tayo palagi sa kanila. So ang solusyon doon ay magsisimula tayo alamin ang katuruan ng Islam at magsimula din tayo sumunod sa guideline ng Quran. Ano ba ang guideline ng Quran? Gaya ng sinabi natin kahapon, dapat hindi pwede na susunod lang tayo na basta-basta susunod at dapat galing sa pag-isip, time na pag-isip kung ano ka ngayon, kung followers kayo ng Ahlul Bayt, alhamdulillah. Pero isipin mo rin bakit ka followers ng Ahlul Bayt? Bakit ka sumunod sa yapak ng Ahlul Bayt pagkatapos ng Rasulullah? Kailangan din yan. Hindi basta-basta dahil ang mga kaibigan mo ay followers ng Ahlul Bayt lahat, isusunod ka rin kasi wala kang kaibigan. Gaya doon sa amin. Kung naging estudyante namin sa Madras Ahlul Bayt, sabi niya, nandiyan, yung mga Majusi. Majusi ang pagtawag nila sa amin. Sabi nila, mawawalan ka ng mga kaibigan. Yun. If you are ready, then sumunod tayo sa yapak ng Ahlul Bayt after Rasulullah. Pero kung sabihin natin na susunod ka rin sa patay, wala ding problema. Pero hindi yung pwede sa Islam. Kasi ang patay, paano ka susunod na nandoon na bumalik sa Diyos? Dapat buhay talaga ang magiging natin. Kaya dito sa atin, al-Islam yadhummut taklidul a'ma. Hindi talaga pwede na susunod ka sa walang pag-isip. Kahit yung mga katuruan ng mga nilalang o kaya mga ama natin o kaya mga lola natin. Sabi natin kung anong nakita ko sa kanila, doon na lang ako. Doon na lang ako dahil Kristiyano sila. Huwag ka na magtanong. Magpalo ka na lang. Takid. Maniwala ka na. Wala tasal. Huwag ka na magtanong dahil haram yan. Hindi yung pwede sa Islam. At hindi din yung pwede sa mga taong may pag-isip. So dahil doon mga kapatid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. O kayong mga nagsisisampalataya, huwag ninyong kuning bilang tagapagtangkilik, tagapayo ang mga taong nasa labas ng inyong pananampalataya. Dahil gusto nilang itakwil kayo at ibalik kayo sa kasamaan. Dahil gusto nila talaga na luluhod tayo at susunod tayo sa kanilang yapak para mailayo tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala.
So, yung mga bagong yapak sa Islam, congratulations sa inyo dahil siguro bunga ng inyong pag-iisip, hopefully inshallah makamtan natin at makamit natin ang totoong landas at yun ang landas ng Islam. Inna dina indallah al-Islam. Ang the only religion na nanaog nang gagaling sa Allah subhanahu wa ta'ala ay walang iba kundi ang Islam. Wa ba'du dhalik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.